Lord, please protect and guide her. At hindi lang po si BP Sara, pati po yung si Tatay Digong, sila yung mga Mayor Baste and Congressman Pulong. Pati po lahat na rin ng mga vlogger ng Duterte. Bigyan nyo po ng maaliwalas na pag-iisip na hindi ito ang panahon para magsiraan. Pwera na lang kung may ibang agenda yung di ba? Eh, wala tayong magagawa kung talagang nasa kasi kung kayo ay ang pagtatalo nyo ay nagkapikunan lang o nagkasamaan lang ng loob kasi tandaan nyo mahirap po yan. Magkaano kayo ng mga sama ng loob, yung ine-expect nyo. Yung ine-expect ninyo na anong tawag diyan na dapat perpekto lahat ng tao, wala po noon. Wala pong perpekto. Boss Buds, yung picture na pinagkumparahan ni Abalos-Los ng tenga, yun yatang edited para masabing iba. Eh, ang sagot ko po naman dyan, hindi naman matagal na po tayong naniniwala kay Pangulong Duterte. Sabi po ni Pangulong Duterte, nung siya ay presidente pa, di ba? Nakakuha na siya ng intelligence report. Hindi po yung video na yan ang pinagbabatayan ko ng aking paniniwala. Si Pangulong Duterte. Ram, kung sino po ang lumipad, buong Duterte family or BP Inday Duterte and family lang po, yung asawa, anak, at saka yung nanay. Teka lang, tignan natin ha. Hindi po kasama sila Tatay Digong. Yung mga lalaking Duterte po naiwan. Hindi natin, wala pong pahayag kung ano po ang, kung panandalian lang o kung ano lang po. Eh, secure mo muna yung ano. Tama po yun. Di ba? Protect the queen. Ganun po talaga. Sa chess po, pinoprotektahan talaga yung queen. Namimigay sila na ayuda sa Katarika ng araw na walang bagyo at baha. Siguro naman sa dami na nasalantang pamilya at baha ngayon, kailangan ng ayuda. Mga kaawa-awa nating kababayan. Alam niyo po, natatandaan ko yan kasi kahon po pinamimigay nung panahon ni Tatay Digong. Pag umuulan po, di basang-basa yun, di ba? Kaya nga po, wala pa ako nakikitang DSWD na kahon na pinamimigay. Okay. Ang Badong, lumalambot ka, magmamarcos ka na ba? Tignan niyo, simple lang sila mambanat, no? Wala akong sinabi na na pabor sa Marcos, pero continuous po 'yan eh. Continuous siyang banat ng mga katulad ni Sosimo de Maculangan. Pero okay lang 'yan. Diyan ka lang, mamaga ka diyan. mamaga ka diyan sa kakukumbinsi sa mga kulto ni Digong na ako ay magmamarcos na. alam mo, Sosimo, hindi lingid sa inyo yan. Sininyo nga, kumikita dun eh. Di ba? Bakit ako aalis nang wala akong nakita sa mga Duterte? Wala akong pakialam dyan. No? Ngayon pa ba ako? Diyos ko, mga banat. Alam ko naman kung sino lang yung nagpapakalat ng ganyang ideya eh. Tiwalang-tiwala ka ron, Sosimo de Maculangan, di ba? Ayan, hindi sila tumitigil na ako ay Marcos eh. Utot nyo. Isa lang ang Sosimo. Maghanap ka lang ng isang video ko, titigil na ako. No? Maghanap ka lang ng isang video na binanatan ko mga Duterte. Sino man sa kanila, Sara Duterte, Tatay Digong. Titigil na ako ng kabablog. Hayaan nyo lang huwag nyo silang tanggalin. Gusto nila yung marinig eh. Kusa po yan, katulad kahapon, di ba? Hindi natagalan. Kusang umalis eh. Totoy Bato. Kabadong, ano na nangyari sa EDCA? Di po ba para daw po sa disaster yun? Correct. O nga. Alam naman po natin na hindi naman talaga yung EDCA ay yun ang pangunahing. Dapat nasa ano na sila ngayon, di ba? Kung totoo yun.
Ayan, chine-challenge namin yung EDCA. Mabuti pinaalala ni Totoy Bato. Oh, tama nga pala, hindi ko rin naisip eh. 'Di ba para kayo sa ang paliwanag nyo ay para kayo sa disaster? Disaster na po. Kanino mukha or pangalan na nakatatak kaya sa ayuda na ibibigay? Ako, wala akong ano pake. Basta mamigay po tayo ng ayuda. Masarap matulog kaya lumabas may paayuda na ba sila? Boss, late ako sa nagpunta si BP Sara. Germany po. Masama ba magtanong, Mang Badong? Hindi po. Wala po akong minamasamang tanong. Masama yung tinanong mo. Hindi masama magtanong. Yung tanong mo masama. Oo, ikaw naman kunwari ka pa. Puta, may tanong bang ganun? Bakit malambot ka na ngayon at magmamarcos? Siya ba nagtanong nun? Oh. Alam mo, pwede mo mabola yung iba pero hindi ako. Kaya cool ka lang dyan. Mamaga ka riyan sa kaiisip. Baka sinecure ni BP ang anak at nanay niya para habang nakikipaglaban si BP, Sara sa bangag na admin, wala siyang alalahanin sa mga anak niya at sa nanay niya. Tandaan po natin, sinabi po ni BP Sara yan, no? Kaya niya ayaw tumakbo ng president at that time dahil bata pa mga anak niya. Kaya gusto niya mag-mayor. Pero dahil sa pangungumbinsi ng magkapatid na Marcos, sa husay manligaw, sa husay ng buladas. Yan nga isa sa dahilan ng pagano niya, di ba? Pagre-resign niya, no? Sinabi niya yan. Yung isa sa dahilan ng kanyang pagre-resign mismo, yung pangungumbinsi nila. Hanggang kumbinsi lang pala. Tapos pag nakaupo na, limutan na tayo. Boss Bans, tanong po ulit, makakasuhan ba si Rocket yung ibang dumalo sa maisog na may video? Di titignan po natin kung kinasuhan, di attorney naman yan. Ito lang po Kasi ito kasing parang tagumpay nila no? Pag yung pati mga vlogger, kinasuhan. Alam niyo po si Tatay Digong hindi po nagkakaso. Kaya nga may mga vlogger Yun nga yung trabaho namin di ba? Pag may bumanat, bibirahin. Para saan pa kayo mga vlogger kung naghihintay rin kayo ng kaso? Wala rin Wala pala kayong silbi. Kaya pala hindi umaangat yung gusto nyong paangatin. Anthony Carbunco, thank you very much sa $499 pounds. 'Di ba? Si Tatay Digong, totoo yung sinasabi niya na ginagalang niya yung demokrasya. Parte po ng demokrasya yung kumukontra No? Ewan ko po bakit tuwan-tuwa yung mga tao pag may kinasuhan na, lalo na yung mga vlogger ni BBM. Nung panahon po ni Tatay Digong, wala po siyang kinasuhan kahit isa. Dahil sa mga kumukontra sa kanya. Si Lenny ba may kaso? Si Trillanes ba kinasuhan? Sa dami po siya, kung bastusin ni Trillanes, babatukan pa raw si Tatay Digong. Gumaganti, di ba? Sabi ni Daday, sa driver lang kita tapos ang bukang bibig ng lahat ng mga follower ni BBM, kaso. Alam niyo ba yung sinusuporta niyo? Sandamakmak ang kaso? Nakulong ba? Nakulong ba si Imelda? Nakulong ba si BBM? Eto po magtatapatan po tayo. Kung kayo po ay nagkukunwaring matalino, baka nailihim sa inyo to, no? Etong alam ng lahat ng tao. Ang kaso po, ang katapat ng kaso ay abogado. Yun po yun. Pag meron ka pong abogado, siya po bahala sa kaso. Ganun po talaga. Mga vlogger, talagang kasama po yan sa pinapasok namin.
Yan po, normal po sa kaya nga tayo may tinatawag na administration, pro-administration. Meron din tayong tinatawag na opposition. Ano ba sa tingin niyo trabaho ng opposition? Kumontra. Pag kumontra ba, dapat kasuhan ng kasuhan. Diktador lang. Diktador lang yung mga nakakaisip ng kaso agad. Nasa power na kayo eh. Di ba? O di, anong ginagawa ng mga vlogger nyo? Walang kakayahan na sagutin yung mga binabato. Hindi po ako believe sa mga yung kaso ng kaso. Isa lang po, kung ikaw po ay may power, anytime pwede ka magpatawag ng media. Kung ikaw ay vlogger, iba-vlog mo, kinasuhan na sa gulo, buti nga, kinasuhan. Hindi. Ang ibig sabihin, wala kayong silbi. Kayong mga vlogger ni BBM, ang ibig sabihin na nagkakaso pa, naghahanap pa kayo ng kakasuhan, simple lang. Wala naniniwala sa inyo. Ganun yung ibig sabihin nun. Kasi nung nasa administrasyon kami, tagapagtanggol kami ni Duterte, lahat ng binabato kay Duterte, babanatan yung Dolomite. Puta, pinagtatanggol namin. Wala nang dapat kasuhan. Babanatan yung war on drugs. Pinagtatanggol namin. May kanya-kanya kayong trabaho. Yung trabaho ninyo, hindi nyo nagagampanan. Ano ba ginagawa nila? Ano ba yung inatas sa kanila? Ano ba ginagawa ng mga vlogger niya? Alam niyo kung anong ginagawa nila? Sinisiraan nila yung mga Duterte. Sa tagal ng paninira nila, 2 taon na mahigit, ano na nangyari sa mga Duterte? Number 1 pa rin sa lahat ng survey si Sara Duterte. Pasok pa rin lahat ng tumatakbong Duterte. Yung mga alam na tatakbo, si Bongo, si Bato, tsaka si Tatay Digong, pasok lahat sa Magic 12. Ano ibig sabihin? Walang epekto yung ginagawa ninyo. Mahal ng tao si Tatay Digong. Mahal ng tao. Di ba? Bakit minahal ng tao? Dahil magagaling kaming mga vlogger? Hindi. Maaring mas magaling pa nga kayo. Magaling talaga si Tatay Digong. Pinapaunawa lang namin, pinagmamalaki lang namin yung kanyang mga ginawa. Hindi namin kinakailangan siraan si Pinoy. Narinig nyo ba kami siraan? Ano sisira namin kay Pinoy? Wala nga nagawa. Pag-aaksayan namin ng panahon si Pinoy. O bakit nabura na lang si Pinoy sa hindi na pinag-uusapan? Panay achievement ni Duterte. Kayong mga vlogger ni BBM, eto challenge ko sa inyo. Sa lahat ng vlogger ni BBM, this is my challenge. Ipagmalaki ninyo kasi yung mga ginagawa. Nililihim nyo kasi. Sa amin, pinagmamalaki namin. War on drugs. Dolomite. Build. Sangkatutak na ay yung libreng education. 5 taon, naging 10 taon. Ang dami kasi naming ipagmamalaki. Sabagay, mahirap nga namang magmalaki ng nilihim din sa inyo yung achievement. Nilihim din pati sa mga vlogger eh. Pucha, Sona na nga, nilihim pa eh. Nag-Sona na, alam niyo Sona, pinagmamalaki yung mga achievement. Nilihim din eh. Sige nga, ano achievement na Maharlika? Ha? Maharlika? Wala. Anong achievement nung namuhunan tayo na pumunta sa iba't ibang bansa? Wala. Ang hirap, no? May mga achievement bang pinagmalaki? Meron naman. Huwag naman natin sabihin, sinungaling naman tayo. Ang daming ang sinabi. Pero karamihan dun, continuation niya lang ng programa ni Duterte. Kaya maganda eh, tama eh. Kung kinontinue mo lahat ng programa, maunlad na tayong bansa ngayon. Di ba? Sana ganun. Kaya ang mga vlogger, puwersado sila na siraan si Duterte.
Mahirap kasi 'pag masyadong mataas yung achievement, ah, sisiraan mo na lang para mapababa mo. Eh, wala naman naniniwala sa kanila. Tanungin niyo lahat ng tanungin niyo karamihan ng OFW. Tanungin niyo karamihan ng mga pangkaraniwang mamamayan. Siyempre, yung nagsasalita tuwang-tuwa sila akala mo mga oligarko, eh. Tuwang-tuwa sila sa mga oligarko nagsasalita, siyempre yung mga oligarko po kitang-kita yung mga yan.